فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinangangaralan ko kayo gayon din ng aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala. At katakutan natin ang araw na tayo ay magbabalik kay Allah katulad ng kanyang sinabi sa kahuli-hulihang ayah na ipinahayag sa Quran. Katakutan ninyo ang araw na magbabalik kayo sa araw na ito tungo kay Allah. Ibig sabihin ay katakutan natin ang araw ng paghuhukom. Na sa araw na ito ay ibibigay ang anumang nakamit natin at hindi tayo dadayain sa araw na yaon ng anuman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng relihiyon na ito ay relihiyon na nakatatag sa katarungan dahil ito ay relihiyon na itinatag ng pinakamakatarungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya para sa sino man na naghahangad na siya ay maging kamahal-mahal sa paningin ni Allah, siya ay marapat na maging makatarungan kay Allah sa pamagitan ng pagkilala sa kanyang kaisahan, maging makatarungan sa ibang tao, Muslim man o hindi Muslim, sa pamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga karapatan at hindi pang-aapi sa kanila. At syempre, marapat tayong maging makatarungan sa ating mga sarili na hindi natin dinadaya ang ating mga sarili o nililinlang sa pamagitan ng paggawa ng mga kasalanan o pagloloko sa ating mga sarili na inakala natin na gumagawa tayo ng tama kahit tayo ay gumagawa na pala ng mali. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging makatarungan, ito ay katarungan na absolute, perpekto, wagas at walang kapintasan. Katarungan na hinahangad natin na makikilala rin sa atin ni Allah dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakababatid ng lahat. Nakatulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay mabuti at hindi siya tumatanggap ng anuman liban na lamang sa kung ano ang mabuti. Ibig sabihin, kung tayo ay meron mang gawin natin ito sa pinakamainam na paraan na magagawa natin, na masusunod ang lahat ng mga kondisyon, mga wajibat at mga sunna sa mga gawain na ito, at syempre ang mga gawain na ito ay hindi natin hahaluan ng haram o mga ipinagbabawal. Halimbawa niyan, kung ang tao ay magbibigay ng sadaka, huwag siyang magbibigay ng sadaka mula sa mga ipinagbabawal na mga negosyo o kinita niya mula sa panloloko sa mga tao dahil tunay na kung paanong ang wudu gamit ang ninakaw na tubig ay hindi tinatanggap ni Allah, ang lahat ng mga gawain kahit gaano pa ito kabuti ay hindi rin katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kahulugan ng sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din sinabi niya, wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. At tunay na si Allah, iniutos niya sa mga mananampalataya ang siyang iniutos niya sa mga sugo, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. O mga sugo, kumain kayo mula sa mabuti lamang at gumawa kayo ng mabuti. Tunay na ako sa inyong mga ginagawa ay nakaaalam at nakababatid. Na dito, ang mga sugo ay hinihimok ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung sila man ay merong kakainin o merong iinumin o merong kikitain mula sa kanilang mga negosyo o kanilang mga trabaho, ito ay marapat na sa anyo ng tayyib, sa anyo na walang kapintasan insyaAllah, na ito nga ay makatarungan nila na nakamit. Na mula rito sa hadith na ito, sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pagbabanggit nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O mga nanampalataya,
kumain kayo mula sa mga mabubuti na ibiniyayaan namin sa inyo. Nasa kabaligtaran ng kahulugan ng aya na ito, ipinagbabawal ni Allah na tayo ay kakain ng mga ipinagbabawal na hayop o pinagbabawal na kainin, at syempre ipinagbabawal din sa atin na tayo ay kakain mula doon sa mga maaring halal, subalit nakabit sa hindi makatarungan o makatwiran na kaparaanan. Na mula nga rito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pagkakaulat ni Abu Hurairah, "Thumma dhakara ar-rajula yutilu safar ash'ata akbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabbi ya Rabb." At binanggit niya ang isang lalaki na naglalakbay ng mahabang paglalakbay, na sa kanyang paglalakbay na ito, binalot na ng alikabok ang kanyang mukha at katawan. Iniangat niya ang kanyang dalawang kamay sa langit, tinatawag niya ang kanyang Panginoon, Panginoon ko, Panginoon ko. Pero yun nga, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Subalit ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, ang kanyang damit ay haram, at ang kanyang katawan ay sinusustentuhan sa pamagitan ng haram. Kaya paanong tutugunin ang kanyang panalangin para sa kanya? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito tuwing naririnig ng mga tao ay inaakala nila na ang hadith na ito ay tungkol sa hindi pagkakatanggap sa dua. At tama rin ito. Inakala nila ng kahulugan ng hadith na ito ay ang hindi pagkatanggap ng dua dahil sa pagkain ng Muslim ng haram, katulad ng baboy, o pag-inom ng Muslim ng haram, katulad ng alak, o pananamit ng Muslim ng haram, lalong-lalo na para sa kalalakihan na nagsusuot siya ng seda, o kaya siya ay natutustusan o sinusustentuhan ng kanyang katawan sa pamagitan ng mga ipinagbabawal na mga pagkain. Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kahulugan nito ay bahagi lamang ng malawak na kahulugan ng hadith na ito, dahil ang mas malawak na kahulugan ng hadith na ito ay tungkol ito sa bunga ng pang-aapi. Ito ay tungkol sa bunga ng pang-aapi. Pang-aapi na minamaliit ng mga tao dahil inaakala nila na sila ay karapat-dapat lamang sa gawain na ito. Na dahil sila ay inapi, gaganti rin sila ng pang-aapi. O kaya inaakala nila na karapat-dapat lamang sila naman lamang nang sa gayon ay makamit nila ang kanilang mga karapatan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito ay tungkol sa bunga ng pang-aapi at napakalaking panganib nito, dahil kung ang tao ay hindi tinatanggap ang kanyang panalangin dahil sa kanyang haram na kabuhayan, ano pang kabutihan ang darating sa kanya? Na maaring humihiling siya ng kaligtasan, subalit hindi ito tutugunin ni Allah. Humihiling siya ng paggaling ng kanyang sakit, subalit hindi ito tutugunin ni Allah. Humihiling siya ng gabay, pero hindi rin siya tutugunin ni Allah dahil siya ay nagmamatigas sa kanyang kabuhayan na haram o may halo na ipinagbabawal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging haram ng kanyang kinain, damit at pamumuhay na nababanggit dito ay hindi lamang sa pagiging haram ng mga materyales nito o ng mga pangunahing sangkap nito, bagkus ito'y nangangahulugan din na nagiging haram dahil ito ay nakamit sa pamagitan ng kawalang katarungan. Katulad ng kung paanong ipinaliwanag ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ang hadith na ito. Sinabi niya, "Al-awwalu, rajulun akala min syatin maitatan." Ang unang halimbawa ay ang tao na kumain ng patay na tupa. "Fahada lam yakul minat tayyibat." Ang tao na ito hindi nga kumakain mula sa mabubuting mga ibinayaya ni Allah. Lianna Allah harrama aklal maytah. Dahil si Allah ay pinagbawal niya ang pagkain ng patay na hayop na hindi kinatay sa paraang Islamiko. Wahada muharramun lidatihi. At ang pagkain nga ng patay na hayop ay muharram sa mismong anyo nito. At ang pangalawang halimbawa, rajulun gazaba syatan wa dabahaha wa akala minha. Isang tao na nagnakaw o kaya ay gumawa ng ibang paraan upang makapanlinlang, at sa panlilinlang niya ay nagkamit siya
ng isang kambing o tupa at kinatay niya ito at kinain ito. Fahukmuha annaha laysat bitayyibatin. Ang hatol sa kambing na ito na kanyang kinatay, na kanyang ninakaw o nakuha niya sa pamagitan ng panlilinlang, ito ay hindi rin mabuti, hindi rin kabilang sa mga tayyibats. Wahiya muharramatun likasbiha. At ito ay nagiging bawal din sa kanya dahil sa paraan ng pagkakamit niya nito. Na maaaring ang hayop na ito ay kinatay niya ng may bismillah. Ginilitan niya ang leeg at pinadaloy niya ang dugo. Subalit ang paraan ng pagkakakamit dito ay walang katarungan, kaya ito ay nagiging haram din. Na mula nga rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ad-dulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Ang kawalang katarungan o ang pang-aapi, ang dulm, na siyang kinikilala rin ng mga scholar bilang dulumato yawmal qiyamah, kadiliman sa araw ng paghuhukom, ito ay ang paglalagay ng anumang bagay sa hindi naman kalalagyan nito. Ang pagkuha ng tao ng hindi naman kanya, o pagbibigay ng tao ng hindi naman kanya, o pagkuha ng tao ng labis pa sa karapat-dapat sa kanya, at iba pang mga anyo ng pang-aapi, pandaraya o kawalang katarungan. Wa huwa aidan ibaratan an ta'addi anil haqqi ilal batil wa fiha naw'un minal haqq id huwa inhirapun alal adl. Ito nga, ito ay naglalaman din ng paglampas sa hangganan ng mga tao at pagkiling sa kawalang katotohanan, kawalang katarungan, at ito wa fihi naw'un minal jur, at ito ay merong nilalaman na pamimeke, pagsisinungaling o panlilinlang, na sa pamagitan nga nito ay binabaluktot ng tao ang perception ng katotohanan upang magmukhang tama ang mali, upang maging magmumukhang makatarungan ang kawalang katarungan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pang-aapi sa madaling kahulugan nito, ito ay ang kawalang katarungan. Ang pagbibigay ng anumang bagay sa sinumang hindi karapat-dapat dito. Kahit ang pagbibigay ng tao sa kanyang sarili ng anumang hindi karapat-dapat sa kanya, ito ay may tuturing din na pang-aapi. Dahil ang pang-aapi ay maaaring mayroong tatlong anyo. Unang-una ay ang pang-aapi ng tao kay Allah, na hindi natin mapipinsala si Allah, subalit ang tao, siya ay nangaapi kay Allah sa pamagitan ng pagsamba sa iba paliban sa Kanya. Gayun din, ang tao ay maaaring nangaapi sa iba sa pamagitan ng pagkakait sa iba sa kanilang mga karapatan, sa kanilang relihiyon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang yaman, sa kanilang karangalan at pag-iisip. At syempre, maaari rin naman na ang tao ay nanlilin lang sa kanyang sarili, na literal niyang niloloko ang kanyang sarili, na inakala niya na siya ay gumagawa ng mabuti, subalit siya naman sa katotohanan ay gumagawa ng masama. At ito ang ugat ng napakaraming iba't ibang mga uri ng kawalang katarungan sa lipunan, na mayroong mga tao na nakakaisip sila ng justification sa kanilang kawalang katarungan sa pag-aakala at pagpapaniwala sa kanilang mga sarili na sila ay karapat-dapat lamang sa kanumang kasamaan na kanilang ginagawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong mga tao na nag-aakala na ang pang-aapi o kawalang katarungan ay nasa pamiminsala lamang sa mga tao. O kaya inaakala nila na ang may tuturing lamang na pang-aapi ay ang pamiminsala sa mga tao sa pamagitan ng malaking pinsala. Pero kapag maliit na pamiminsala, inaakala nila na ito ay hindi may tuturing na pang-aapi. Inaakala nila ng pandurugas ng piso o ano pa mang uri ng panlilinlang sa mga tao ay hindi pang-aapi. Ang lahat ng ito ay may tuturing pa ring pang-aapi. Dahil saan man o kailan man na hindi na itaguyod ang katarungan, na itaguyod dito ang pang-aapi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit maliit na kawalang katarungan ay magkakaroon din ng ganitong dulot, ng hindi pagkakatupad sa ating mga panalangin, katulad ng nababanggit doon sa hadith. Nang tao na ito, subhanallah, na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa kanya ang ilan sa mga katangian ng tao na dahil dito ay maaaring tatanggapin ang kanyang dua. Tanggap ang dua ng manlalakbay, insyaallah.
na katangian ng tao na yun. At ganyan din si Allah ay tumatanggap sa dua, lalong-lalo na ng tao na nagtataas ng kanyang dalawang kamay. At syempre si Allah ay tatanggap ng dua ng sino man na nananalangin kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. Napakaraming mabubuting mga katangian at tunay na si Allah ay mapagbigay. Subalit ang tanging nagbabawal sa tao na ito ay hindi ang kadamutan ni Allah o ang kawalan ng katarungan ni Allah. Ang nagbabawal sa tao na ito na matupad ang kanyang panalangin ay ang sarili niyang kagagawan. Subalit ang tao ay tunay ngang mahilig magpalusot at mahilig mga tuwiran para sa kanyang sarili, na para bang inaakala niya na hindi nalalaman ni Allah ang lahat ng kanyang mga ikinukubli na mga masasamang layunin, masasamang mga gawain, at mga masasamang iniisip. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron ding maling pag-unawa ang mga tao tungkol sa usapin nito. Inakala nila na ang sinumang inapi ay mayroong karapatan na gumanti sa pamagitan ng isa pang pang-aapi. Na sinasabi nila na dahil sila ay nilalamangan noon o dinudugasan noon ay maaari silang manlamang ngayon upang makabawi. At din inaakala nga nila na ang pang-aapi ay para lamang doon sa mga direktang nakakapinsala sa mga tao sa kanilang buhay o yaman sa malalaking pamiminsala. Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming iba't ibang mga anyo ng pang-aapi. Dahil maaring ang hindi pagtupad ng tao sa kanyang trabaho, sa kanyang tungkulin ay pang-aapi rin. Ang hindi pagtupad ng tao sa kasunduan ay pang-aapi rin. Ang hindi pagtupad ng magulang sa kanyang obligasyon sa kanyang pamilya na sila ay magabayan, matustusan at maprotektahan ay pang-aapi rin. Ang kawalang katarungan ng lalaki sa kanyang mga asawa ay pang-aapi rin. Ang pagiging lapastangan ng mga anak sa kanilang mga magulang ay pang-aapi rin. Tuwinang ang kawalang katarungan ay umiiral, lahat ng ito ay mga lugar na kung saan ay umiiral din ang pang-aapi. Kaya nga, para sa tao, pinakamainam sa kanya ang payo ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tuusin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo tuusin sa araw ng paghuhukom. At huwag tayong magmamalaki. Huwag natin nakakalain na wala tayong sinasagasaan o kaya huwag tayong mag-aakala sa ating mga sarili na tayo ay palaging nagiging makatarungan. Dahil tunay na ang sarili ng tao ay palagi ang naguutos sa kanyang sarili ng kasamaan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Tunay ng ating mga sarili ay madalas na naguudyok sa atin ng kasamaan, kaya marapat para sa atin upang maging makatarungan tayo sa ating mga pananaw, insyaAllah, unang-una ay ang maging matuwid sa ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng ikhlas, sa pamagitan ng pag-aaral sa relihiyon na ito, at gain din sa palagian nating pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nakakamasid, nakababatid sa ating mga gawain, at darating ang panahon na tayo ay pananagutin sa anumang ating mga pagkukulang o anumang nagawa nating mga pang-aapi.